ka diyan? Hello, Maggie. Magandang hapon. Ayan. Magandang hapon, Maggie. Magandang hapon, teacher. Ayan. Magandang hapon. Napakahina ng yung audio ngayon. Bakit kaya? Wait lang. Oh, Double check ko yung aking side din. Okay. Hello, Maggie. yes. Okay. So, medyo okay naman na. Siguro umuulan kasi dito. Kaya, hindi masyadong marinig dito. It's also raining here too. Umuulan din diyan. Okay, sige. Yeah. So Mikey, so continue ating pagpatuloy ang ating aralin. Ngayon ay araw ng anong araw ngayon, Maggie? Hmm? Anong araw ngayon? Ngayon ay oh, pag sinabi ko Wednesday? ngayon, today is, it's like that. Anong araw ngayon? Today is Ngayon Wednesday. Wednesday. O ano sa Tagalog ang Wednesday? Kala ko medyo marunong ka na magtagalog. I'm only good in talking to Tagalog, that I'm not good in remembering the days or the Ah, months. okay, sige. Pero sige, ang Wednesday sa Tagalog, Maggie, ay Miyerkules. Okay? Kindly repeat. Ano ngayon, Maggie? Ngayon ay Miércoles. Miyerkules. So, remember that. Wednesday. Okay, so, kumain ka na ba, Maggie? Kumain Yeah, ka na para sa dinner mo? Hindi pa? I didn't eat dinner, eat snacks. Ay, snacks lang. Sige. Okay, so ngayon, dahil Miyerkules ngayon, Wednesday, ang ating topic ay araling panlipunan. Okay? So ngayon, ang ating pag-aaralan ay, okay, tingnan niya natin. Maggie, nakikita ba ang ating libro? Nakikita ba? Opo, Ayan. opo. Yan, ito po ang ating pag-aaralan ngayon, ang Heograpiya, Taglay at Biyayang Tunay. So, ito ay tungkol sa ating bansa. Ano bang ating bansa, Maggie? Hmm. Anong yung bansa, Maggie? Di mo alam ang yung Dapat sa bansa? Bansa yung country, country mo, oo. Philippines, di ba? Sa Tagalog ay, tawag natin ay Pilipinas. Pilipinas. Okay. So, yun ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa ating heograpiya at heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Okay. So, umpisahan na natin sa Maggie. Ayan. So, skip lang natin yung mga hindi kailangan. Ayan. Pag sinabi nating heograpiya, ano kaya ang ibig sabihin ng heograpiya, Maggie? Maggie. Geography. Oo. So, napag-aralan mo bang heograpiya o ibig sabihin ng o geography sa English? Pero ano kaya sa Tagalog naman ang tawag natin heograpiya. Pag sinabi nating geography or geography sa English, yun yung tumutukoy sa atin o saan ba nagmula, so where does Philippines came from o ano ba yung mga tungkol sa ating bansa. Yan po yung ibig sabihin ng heograpiya. Okay? Pag sinabi natin geography sa English, ano bang geography? Pag sinabi nating Geography. geografiya sa Tagalog, Maggie, nagmula kasi yung geografiya sa salitang geografiya. Okay? Sa wikang Greek, geo means daigdig. Okay? Our world, daigdig o paglalarawan. Pag sinabi nating heograpiya, ito yung tumutukoy, it talks about the study of our Earth. Heograpiya. Nakuha? Study. Okay. Nakuha na? Okay Ayan. po.
Pag sinabi na, oh, parang sa English din, ano ba ang geography? If you're going to look at in the Google, what is the meaning of geography? It means, sige nga, tingnan ko nga, geography. So it's a Geography? study of places and relationships between people and their environments. So that is also the meaning of geographiya in Tagalog. Okay? So geographiya, pag-aaral, study of places and relationships between people and their environments. Okay, nakuha na, Maggie? Anong ibig sabihin ng Yes. geografiya? Ayan. So, tingnan nga natin. Before mag-start tayo na mag-discuss, tingnan ko kung meron kang idea kung ano bang ating tatalakayin. So, babasahin ko, pakisagutan. It's all about how did the Philippines was made. Oh, made talaga. Ginawa ba ang Pilipinas? Or it's all about a study about Philippines. So, pwede din ganon. Okay? So, eto, I will read questions and you're going to tell me or sabihin mo kung check ba. Kung check kung ang pahayag or yung sentence ay tungkol sa ugnayan ng location ng Pilipinas sa heograpiya. X naman kung hindi. Okay, number 1. Ang heograpiya ay naglalarawan ng anyo ng mundo o daigdig at pamumuhay dito. Check or X? Maggie. Check. Check. Tingnan natin ha. Sagutan natin mamaya. Ang heographyang lokasyon, alam mo yung lokasyon for the word lokasyon, location, ay isang mahalagang sangkap ng isang bansa na makakaapekto sa pag-unlad ng ekonomiya, politika at polisiyang pangmilitar. Check or X? Uh, Number 2. Yon. can you say that again? You can just read it. Tingnan mo yung number 2 question, Maggie. Ang Check. heograpiya, check. Tingnan nga natin. Sige. Just guessing. Okay, sagutan na lang natin to after ng ating discussion para may idea ka na. So, tingnan natin. Okay. So, kaya mo bang ilarawan ang lugar na tinitirhan mo? Maggie? Describe mo nga, ilarawan mo nga yung lugar nyo. Always flooded. Always flood. Binabaha. No, Again, no, palaging no, 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 no. No, it's not always flooded. It's always hot mainit. Okay. and Palaging flooded. mainit. Flooded din? Yeah. Saan ba kayo nakatira, Maggie? I know. I think so. No. No, no, no. Sa Quezon? Di ba Not, oh, Quezon City kayo? yeah, but I think that was always hot there. Pero ngayon, hindi ba kayo binaha, Maggie? I don't know. Oh, look at outside. Wala bang I baha? cannot go outside. Even you're just going to look at it? Titingin ka lang sa bintana nyo, sa window? Di ba Our window is connected to our cousin's place. Okay, sige. Kasi mostly naman, syempre you need to be aware, di ba? Syempre pag binabaha o ngayon may typhoon, kailangan nating maging alert. Tama? Syempre There's titingnan naman tayo, we are curious about what happening outside. Titingin din tayo, 'di ba? O what if, 'di ba hindi natin alam na binabaha pala tayo but we don't know that it's already happening. So we need to be alert, okay? Especially if it's raining all the time. May mga possibility na binabaha din ang ibang lugar, okay? Ayan. So ngayon, sabi mo mainit. Okay. So, tingnan natin. Subukan nating iguhit. Okay, wag na natin iguhit. So, i-describe mo na lang. Ilarawan
ko nga kung ano ba yung nasa paligid ng bahay niyo, Maggie? I only can see my cousin's place. Ayan. Kasi, bahay ng, Pinsan. bahay ng pinsan ko. Sa likod, ano makikita mo sa likod ng bahay niyo? Meron ba God, but kayong it's backyard? no, we just live in like a townhouse. So, mostly mga bahay ang katabi nyo. Tama? Yes. So wala Apo. kayong mini garden? Parang ganon? Kunyari, Yes, but Mhm. we don't have a mini garden because we live in Quezon City, Okay. basically. Sige. Okay, hindi naman kayo nakatira sa isang subdivision? Maybe nakatira ka sa subdivision. Hindi naman, Maggie? Ayan. So, eto kasi, sabi dito, iguhit daw natin. Pero gawin na lang natin na answer question na lang tayo. Pagsagot ng mga tanong. So, kung ikaw ay lumalabas, Maggie, may nakikita ka bang bundok sa labas? Wala. Maggie, pag ikaw Bundok. ay I don't see a lumalabas, bundok. ay wala kayong bundok. I don't. Burol, wala din. Well, no, we don't live in our farm. Oo, pero what I mean, yung mga what you observe outside of you. Pag ikaw ay pumupunta sa labas, syempre you're going to look around you, right? O, syempre you can answer Yeah. these questions really easily. Okay, really easy. So But I only stay ngayon, in one place, so sa bahay just the nyo. house. Yeah, okay. So ngayon, may mga ilog naman ba sa inyo na malapit? Ilog? Yeah, we had an ilog, but it's dried out. So hindi na siya ilog, wala nang tubig eh. Dagat, wala. Dagat? Yes. Ay, merong dagat sa inyo, Maggie? No, I said yes. Walang dagat. Ay, okay, sorry. Okay, so ngayon. So ano yung pinagkukunan nyo ng tubig? Saan kayo kumukuha ng tubig nyo for Mostly from what's it called? Like a tank for the water. tangke? Okay. Maggie, kahit na, you still need to practice speaking Tagalog, ha? Kasi para ma-improve mo pa rin yan. Okay. So ngayon, madalas bang umuulan sa inyong lugar, Maggie? Apa. Ay, lagi. Lagi. So, or kadalasang mainit. Ano ang mas, Kada lang yan, init at lang, umulan. Umuulan, palaging umiinit ang umuulan. Ngayon, dito naman sa amin, Maggie, dahil may bagyo, may typhoon, umuulan. Pero pag walang typhoon naman, mainit din. Okay? So, yan. Marami ka bang taong nakikita sa inyong lugar, Maggie? I don't see any tao. I didn't go outside, okay? Oh, pero sabi mo parang town house kayo, 'di ba? So malapit ka sa Yeah. bahay ng pinsan mo. Tama? No, townhouse it means I am where our house is connected. Okay. So, o pag if, yung minsan kung lumalabas ka, may nakikita ka bang tao? Konti lang. Kasi dito sa amin marami. Kasi dito sa amin yung tapat ng bahay namin ay basketball court. Kaya maraming naglalaro ng basketball. Kaya minsan kadalasan maraming Oh yeah, we tao. do have a basket court in near my mama's mother's house. Pero dyan sa bahay nyo ngayon, where you live, marami ba? There's a tennis place, but it's kind of Ah, far away. okay. So, pero if you're going to compare for you ha, for your opinion, madami or konti ang bahay sa inyo? Ay, bahay, tao sa inyo. Maggie, can you move your camera kasi hindi kita nakikita? Kasi, What? move your camera please. Hindi kita nakikita.
Ayan, salamat because your class is recorded. Okay, so Okay. anong kadalasan na ginagawa ng tao sa inyo, Maggie? Hindi alam ko po. Ha? Hindi mo alam? Halimbawa, anong oras ka pumapasok sa school? Anong oras ka pumapasok sa school? 7? 7:30 to 3, 7. 3:15. Okay. So lumalabas ka ng bahay ng around 7. Tama? Anong Yes. oras ka lumalabas ng bahay nyo? Kasi sabi mo your class is 7:15. Anong 7:15. anong oras ka lumalabas? Oh, it's 7:15 and 7:30. Okay. So yun. May mga tao ka na bang nakitang lumalabas din? 'Di ba may mga iba na pumupunta sa work ng ganong oras? 'Di ba? So 'di ba kadalasan yung mga nagwo-work lumalabas ng maaga? Tama o mali, Maggie? What? Yung mama mo, maaga ba siyang lumalabas? Your mom? No, she goes with us. Or sometimes she Ah, goes without us if we have no school. ayun. Because from the baha. Baha. Okay. So ngayon, so palaging mag-ingat, Maggie, ha? Okay. So ngayon, tingnan nga natin. So pag-aralan natin. So pagkakakilanlang heograpiya ng Pilipinas. Okay. So may dalawang, parang naka two groups siya. Yung unang heograpiya ay physical. For the word physical, pag sinabi kong physical appearance, what does it mean? 'Di ba? What is your face look like, or what does your mother or your father looks like, right? Physical, okay? So ganun naman, geography ang physical. So we are going to talk about more about the climate, klima ng Pilipinas. Ilan ba ang season ng Pilipinas? Maggie, ilan ba yung season ng Pilipinas? Season 2, dalawa. Dalawa lang. Ano Um, yung season na yon? ang nag-season ng Sabi mo dalawa. Ano yung dalawang yon? Ulan ang, tag-ulan at tag-init. tag-init. So, yan. So, ano pa ba yung mga pwede nating pag-aralan? Klima, yung weather natin, panahon, anyong lupa at anyong tubig. So, I know you know anyong lupa. Magbigay nga ng halimbawa ng anyong lupa. Maggie, Anyong lupa? magbigay ng halimbawa ng anyong lupa. Ano lang ang lupa? Hindi mo alam yung mga anyong lupa? Yung mga Opo. bundok, mountains, ano pa? Landforms. Ano ba yung mga landforms natin? Mountains, bundok, ano pa? Hmm. Mga, what's that called? Like the plains? Da? Ano yon, Maggie? Plains. Place. Anong place yon? Yung mga anyong lupa, burol, hills, bundok, ano pa, kapatagan. So, yun yung mga anyong lupa. How about yung anyong tubig? Water forms. Waterfalls? Ano ba yung mga anyong tubig na meron tayo? Falls. What else? Ilog. Ilog. Ano pa? Bay? Lake. Ayan. So, yun yung mga I anyong... said bay. Ha? I said bay. 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 B-A-Y. B-A-Y. Yeah, B-A-Y. Yes, tama. Okay, so yun yung under sa heograpiyang physical. So may 4. Sa pantao naman, for the word tao,
It's all about the population in the Philippines, agrikultura at industriya. So yan yung mga under sa heograpiyang pantao. Okay, nakuha. Nahati siya sa dalawa, Maggie. So yan yung heograpiya ng Pilipinas na ating pag-aaralan ngayon. Okay, so ngayon, tingnan natin ba ano bang pinagkaiba ng klima at panahon. Ayan, so tingnan nga natin, basahin nga kung ano ba ang klima, Maggie. Ang klima Ang klima ay ang nakalahan pangkalahatang pangkalahang mhm, kalagayan mhm, na pana panahon sa isang isang lugar, samantalang mapadalang ng pasyon. basahin, hindi ka pa tapos. Bilisan mo bago ka muna tumingin sa ibang bagay. Okay. Ang klima daw ay pangkalahatang kalagayan ng panahon. Halimbawa, 'di ba NCR? Ano ang NCR, Maggie? What is NCR, NCR? Yes. Region NCR. What is NCR stands for? Hala, doon ka nakatira, Maggie. In what region? yes, NCR, Wala. National Capital Region. region. Okay, so Quezon City, Pasig, and more on. There are 16, right? Cities in NCR. So ngayon sa Opo. NCR, in your region, Maggie, how are you going to describe? Ano ba ang klima ngayon? Sa NCR, sa Quezon. O, sige, let's have Quezon. Ulan, 'di ba? So yun yung if we say klima, it's a general in particular place. Okay, nakuha? So example, in whole town of Quezon City, it's raining. That is klima. It's Nakukuha? raining in Manila. Okay, yon. So Hindi pero sa isang lugar, napaglalamig. samantalang ang panahon naman ay tumutukoy sa kalagayan ng kapaligiran. Okay? So halimbawa, Mahagi, 'di ba? Sabi ko kanina sa Quezon ay umuulan. O halimbawa, ikaw ay um, in what part of Quezon you are, Maggie? Quezon, Oh, it's like, 'di ba, your Quezon is your city. Ano yung particular place mo sa Quezon? Ikaw ba ay sa I asked to ask my mother. Okay. Ikaw Hey, ba ay kuya! Kuya, oh wait, he's asleep. ikaw ba ay nasa street ng Sampaguita Street, Quezon City? 'Di ba may I am mga Masabong Street. ha? Masabong. O Masabong. Okay, Masabong, am I right? O halimbawa sa Masabong ngayon, 'di ba sabi mo umuulan? So yun yung panahon naman. O dito sa amin ngayon ay umuulan. Okay? So it's not a klima, we use panahon. Okay? Ang klima sa city ng Quezon ay maulan. So it means we are talking about the whole Quezon City. Pero if you're just going to look at outside your house, we use the word panahon. Nakuha, Maggie? Papa. Yun yung pinagkaiba, the difference between klima and panahon, okay? Upang malaman natin yung klima ng isang lugar o bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon, topografiya at paglalarawan ng katangian ng isang lugar at hangin at katubigang mayroon. So pag-aralan natin ang globo. Ano ba ang globo? May globo ba kayo sa bahay, Maggie? We only have a Globe. map. Globe. No, Ay, wala. we don't have a globe. Ayan. So, yun yung ating pag-aaralan. O, tingnan natin to, Maggie. Alam mo ba kung nasaan ang Pilipinas?
sa globe? Hindi. It's literally in the Di ba yan, no? what's Okay. So, southeast or west-east? West is, wow, alam ni Maggie Pero dito West sa ating is globo, Maggie, ang Pilipinas ay nandito, 'di ba? Napakaliit. Nasaan siya? Mababang latitude. Okay. So, mostly Philippines is almost in the middle of the yes, of equator. the equator, tama. Kaya meron tayong um yung weather natin, meron tayong dalawa. Tama. Mostly dalawa, tama? So yun yung Tama tag-ulan, against tag-init the lang. equator. Okay. So Maggie, eto. So let's continue. Ang mababang latitude ay tinatawag na rehiyong tropical. So the Philippines, tinatawag natin ang ating Um, season na tropical season. Okay? Anong season ang meron sa atin? Tropical season. Ano yung tropical tropical season? season, of course. We get flooded and we Tag-init. get burned. Hindi naman, tag-init at tag-ulan lang, Maggie. Grabe ka namang masusunog. Hindi. Ang tropical season lang ay tag-init, tag-ulan. Hindi lang Philippines ha. I think hindi. Thailand have a winter season. Vietnam also have a winter season. I think, Yes, Vietnam is the only tropical place that has oo. winter. Sa Thailand, Maggie, meron silang winter pero hindi malamig. It's not the one like Canada, America that it snows, right? Sa Thailand kasi, because I have a Thai students, meron silang winter season pero hindi siya malamig. There's no ice, there's no snow. So it's like windy season sila. Okay? Yun po yung windy dito sa atin. Ang tawag sa kanila ay winter naman. Nakuha, Maggie? Ayan. Papa. Anong tawag sa ating season ulit? Anong rehiyong? Rehiyong Rehiyong tropical. tropical. Ano ibig sabihin ng tropical? Hmm? Di ba sabi mo yung Hindi lang po. 'Di ba? Kung nakikinig si Maggie, pag rehiyong tropical, yun yung ating, it's a place where we experience tag-init and tag-ulan only. We call that one rehiyong tropical. So, we are in region of tropical. Nakuha? So, sa gitnang latitude, Maggie, Why we? nababasa mo ba yung gitnang latitude, Maggie? Yes? I just learned about global Ayan. teacher. Okay. So, Wait, teacher, are we going to learn next about global? Now we're going to learn about yeah, global. oh yeah, Hmm? the times, the different time. Hmm? Because I have, hindi ko kasi mahanap yung globo ko. I have a globe. I have a globe that I always use every time we have a AP class, pero hindi ko mahanap. Okay, maybe next time. So, until tomorrow naman yung araling panlipunan natin. So, hanapin ko. Try kong hanapin para we know or para alam mo yung ating o para ma-vision mo yung ating pinag-aaralan. Okay? So, Maggie, sa gitnang latitude, ito, in this part, tinatawag na rehiyong temperate. Temperate. Bakit temperate, teacher? Kasi mayroon silang 4 na season. Tayo, 2 lang. Rehiyong tropical. Pag rehiyong temperate, 4. Maggie, nakuha? Ano yung 4 na yon? The English is autumn, winter, spring, fall, and summer. Tama? Ayun. Yes. So, yun yung 4. Dito, yun ang tinatawag nating rehiyong temperate. Nakuha, Maggie?
Oh, Opo. it's I'm so afraid with the lightning and thunder again. So really, really malakas Wait, today. Okay, Maggie. So teacher, yes, let's just have that, a quick break. Okay, quick break okay, muna tayo. So I will call you after a really quick break. Thank you. bye.